bird signaling. Ito po daw kung para po talagang yung mga sundalo na pinapatunayan po na sila po pag po tinaas na po yung white flag or yung ano pong klaseng white na sinasabi or yung pumisan wala damit na puti, ganun po. Sinasabi po daw na sila po ay we quit or we surrender. We will submit to your leadership. We will acknowledge your king. Amen? Ito po daw. Ang isa pong napaka-ano dito yung we surrender. Para pong sa ating series ngayon, yung concept po na white flag, pag po sinabi po natin na sinusurrender ko na yung buhay ko kay Kristo. Ito po, tinataas na po natin yung white flag para po kay Kristo. Amen? It's all about God. Hindi na po yung para sa atin. Amen? So, gaya po, sabi nga po ng ating sa series, living a surrender life. Diba? Yung pong ating buhay ngayon dito sa mundo, isinusurrender natin ng buong buo sa ating Panginoong Yesus. Amen po ba? Kaya po kailangan, hindi lang po kailangan, each day, yung pong desire po natin, bawat araw, itataas po natin yung ating pagsuko kay Kristo. Amen. Paggising pa lang natin sa umaga, eto na po yung gagawin natin. Itataas na po natin. Just, kailangan palagi po na yung nagpe-pray na we will focus to God's. Yung po sa Panginoon lang po tayo nakafocus. Amen? Yung paggising pa lang natin sa umaga. Eto na po, isuko po natin ang ating buhay. Every day, araw-araw po, para po sa ating Panginoon. Amen? Alam niyo po, magiging maayos po ang ating buhay kapag po inuna natin palagi ang Panginoon. Sino po yung paggising pa lang sa umaga talaga, yung intention niya, gusto niya na mag-pray. Tang kabulagat mo pa, at yung kapakang kama, pero buri mo na mag-pray na ka. Ang sarap po nun. Alam niyo po, ito po yung gagawin niyo po araw-araw para po lalo po tayong mapalapit sa ating Panginoon. Amen? Kaya po, ito po sa unang taon o unang buwan po ng ating taon, ito po yung gagawin po natin. Kaya po, linons po ni Pastor Ray, yung pong surrender, yung pong series na surrender, or living a surrender life for Jesus. Sabi nga po, di ba sinasabi po palagi ito ni Pastor Ray? If you begin your day on your phone, sino po yung hawak agad yung phone dito? Hindi mo pa nagpa-thank you kay Lord, pero yung phone mo agad tinitingnan mo. If you begin your day or you start your day, yung pong nagmamadali ka palagi, yung hindi ka pa, isipan mo na pintiman itong obra mo, isipan mo na sa gana-gana, pero you don't, ali ka pa, may nalangin o may pray. If you wake up, yung paggising mo, stress na katimano. Sigurado po yung buong aldo mo, stress din. Maniwala ko po kanina? But you should begin always to thank to the Lord. Amen. Manalangin po tayo. Kasi po, eto po, sa totoo lang po, kung anong po inumpisaan mo sa umaga, madalas po, doon po kayo magtatapos sa gabi. Tama ba? Tama po ba ako? Madalas po, ganyan po nangyayari. Kaya, make sure, inumpisahan po natin ang ating araw sa ating Panginoon. Kapag po tayo nanalangin, magiging smooth po ang lahat. Kasi po, every time na meron kang gagawin, hindi lang sa umaga, every time, halimbawa, aalis ka na ng bahay, magmamaneho ka, magpe-pray ka, pag-ingatan ka ng Panginoon. Meron ka ng kapayapaan na iingatan ka ng Panginoon.
the whole day na nasa daan ka, iingatan ka po ng Panginoon. Kaya nga po, sabi nga po, I want to give you a way of start by day each day. Diba? Begin your day with prayer. Palagi po, unahin po natin ang Panginoon. Isipin po natin kung kapag po nanalangin na tayo, isipin kagad natin kung ano ba yung magagawa natin para sa Panginoon. Amen. Ito po yung unang-unang iisipin po natin kapag po tayo nagdarasal. Lord, ano ba yung gagawa ko para kitang kaharian mo? Ano po yung magagawa ko para maluwalhati po kayo? Amen. Kasi po, pag yun po ang nagiging mindset natin, paggising pa lang po natin sa umaga, isipin na natin, yung pong mga negatibong bagay, hindi na po papasok sa atin yan. Kasi iniisip na natin, Lord, ginagawa ko po yung trabaho na to para po maparangalan kayo. Ginagawa ko po yung pagtulong ko sa kapwa para maparangalan kayo. This is the way that God, ito po yung gusto ng Panginoon para sa atin. Amen. Kapag po ginagawa po natin yon, lalo po tayo napapalapit sa Panginoon. Ano naiiwasan po natin? Yung mga kasalanan, yung gawa ng kamunduhan. Amen. Kasi gusto lang natin, puro mapurihan ng Panginoon eh. Eto lang po. Kaya nga, we start praying na, Lord, ano ba yung magagawa ko para sa iyo? Amen. Meron pong dalawang methods or ang sinasabi po dito, ate, paki-slide. Pwede bang, yan, 2 effective methods, key element of time. 2 methods, sabi po, overtime. Sino po nag-overtime dito? Sino na nag-overtime sa trabaho? Even po sa bahay. Even sa nagtatrabaho ka sa bahay, palagi kang overtime. Gabi na, naglalaba ka pa. Amen. Yung kapitbahay ko po, alam nyo, minsan, sinusuway ko po, uy, matutod na ka, last yes na, mami, piya pa po, daradamang kaya pa itong washing machine na. Amen? But, alam nyo po, kung kayang gawin natin, nag-overtime tayo sa pananalangin. Yung paglapit sa Diyos. Nagagawa natin mag-overtime sa mga bagay, wala pong problema yon. Pero kung gawin po natin, mag-overtime tayo sa pananalangin. Pag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen? Kapag po, ito po yung ginagawa po natin. Alam niyo po, nung last meeting natin, di ba, nag-overtime tayo. Ang sarap po mag-usap. Umabot yata tayo 9 o'clock. 9 past. Pero po, it's to glorify God. Kaya po nangyayari yun. Ngayon po, para po mag-glorify po natin si Lord, we need to make an extra time, extra effort para po sa ating Panginoon. We have 24 hours po na binigay sa atin ng Panginoon para po sa isang araw para po mabuhay po tayo. Amen. But sometimes, ito po yung masama or ito po yung ayaw po ng Panginoon. Paggising mo, yung po sinabi ko kanina, cellphone, yung rush, nagra-rush ka na sa mga bagay, but a simple thank you to the Lord, o ano yung magagawa ko, Lord, para sa iyo, hindi pa po natin magawa. Amen. But every time, make a conversation to the Lord, lalo po tayo napapalapit. At eto po yung panalangin. We need more prayer and prayer. Pangalawa po, ano po yung isang methods pa? Intentional. Minsan po, madalas po nag-fade ng mga Kristiyano dito. Yung intentional prayer talaga. Yung mananalangin ka. Hindi yung sinasabihan ka lang manalangin, yung palaging sinasabihan ka, Lord, bro, manalangin ka. But kayo po mismo, intentional. Kahit di po kayo sabihan, you need to pray, lumapit ka po sa Panginoon na meron pong intent na ikaw po imanalangin.
Napakahalaga po niyan. Amen. Kaya kailangan po yung dalawa na to, yung two methods na to, ito po yung gagawin po natin palagi. Sabi nga po sa overtime, the longer you spend together, the closer you become. Tama po yan? Di ba? Pag lalo po kayong lumalapit o lalo po kayong nagpe-pray, lalo po tayong napapalapit sa ating Panginoon. Di ba? Sino po yung nakaranas dito na, or meron pa po ngayon, mga nanliligaw, o yung may syota, di ba? Gusto mo, palagi mo siyang kausap. Di ba? Gusto mo, palagi, noon hindi pa uso yung, pero ngayon, cellphone or video call, pero noon, letter. Di ba? Gusto mo, palagi ka sumusulat. Gusto mo, palagi mo siya nakikita, palagi mo siya kinakausap. Amen. Pero ano po nangyayari pag ganun ginagawa? Di ba? Nagkaka-ugnayan kayo, yung naglalapitan kayo. Lalo po kayo nag-aayos. Di ba? Kaya po, ito po yung gusto ng Panginoon. Gusto niya, lalo po tayo mapalapit sa Kanya by spending time, more time to God. Amen. Ito po ang palagi po nating gagawin. Kaya nga po, sabi po, your bound will defend when you intentional. Kaya po, talagang mag-overtime ka, mag-intend ka talagang manalangin para kay Lord. Amen. Ito po yung pinaka-keywords po natin. At ito po yung sa 2 Corinthians. Pwede pakibalik, ate? At lahat po tayo babasahin po natin sa English at Tagalog po. Ayan po. Ang sabi po dito, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face, turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Sa Tagalog po, ang sinasabi niya po ay, ngunit kung ang bayang ito ay nagtataglay ng aking karangalan, ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kung pasasaganain ang kanilang lupain. Sige po, let's pray po. Hallelujah. Amang Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na nabasa sa umaga na to, na patuloy po namin pagbubulayan at pag-aaralan, Lord. Give us a wisdom and knowledge. Ito po'y may tanim po sa aming puso at kaisipan, at ito po'y magamit po namin sa aming pagsuko sa iyo sa araw-araw. Maraming salamat po. Ito po ang aking dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang sabi po dito, kailangan we will humble them and pray and seek His face. Sino po yung talagang hinahanap po ang ating Panginoon? Talagang maharapduban po na pananalangin. Ito po yung gusto ng Panginoon. At sabi po dito, pagagalingin ko, or I will forgive their sin, I will heal their land. Amen. Kaya po, kailangan po natin pagsikapin na hanapin po ang katuwiran ni Kristo. We need to palagi po tayong, kaya po yung intention po natin na isuko po natin ang ating buhay kay Kristo. Isa po itong patunay na tayo po ay talagang hinahanap po natin siya. We seek po. Ang sabi rin po sa Matthew 6:33, ayan po, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added unto you. Basahin rin po tayo sa Tagalog. Ang sabi po sa Mateo 6:33,
Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian. Ayan po, malinaw po yan. Bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Mga muhay po ayon po sa kanyang kalooban. Yung po bang pagsuko po natin kay Kristo ay kalooban niya? Amen? Kaya nga po, every day po kailangan we need to surrender our life. Living surrender life means being obedience and not worrying about the outcome. Di ba? Gaya po ng patutuo po ni Maui, mag-obey lang tayo. Di ba? Huwag na po natin titingnan kung ano po yung magiging outcome. Kasi po, madalas, ay, Lord, mag-obey ko, pero dapat makaniniya. Sino ba yung masusunod, kayo o siya? Tinitingnan po natin yung outcome kaagad. But we need to obey first. Kailangan maging obedient muna tayo kay Lord. Sabi po, unahin mo ang kaharian ng Panginoon. Amen? Ito po isang pag-obey kay Lord. Kaya nga po dapat maging yung panalangin po natin, maging lalo po tayo lumalim sa kanyang presensya. Ito po palagi ang panalangin natin. Lumalim at lumalim po tayo sa kanyang presensya. Amen po ba? Ang panalangin ay hindi lamang kung ano po yung gusto natin mangyari. Yung panalangin po natin dapat yung gustong mangyari ng Panginoon. Amen? Sa ating buhay. Kasi madalas, yung panalangin natin, Lord, gawan mo mga ninid. Lord, bless mo ko, Lord. Para po sumunod ko kaya ka. Baligtad niya po yata, di ba? Dapat, Lord, sunod ko kaya ka. Kayo na po yung bahala. I will surrender everything to you, Lord. Kayo na po bahala sa buhay ko. Di ba nung tinanggap natin si Kristo? Di ba? Yung pagsunod po natin, Lord, mula po sa araw na to, hindi na po ako ang mamumuhay sa aking sarili, kundi kayo na po yung masunod sa aking buhay. Ito po yung magandang testify that the Lord, siya na po yung masusunod sa ating buhay, hindi na po yung sarili natin. Amen? Ngayon, paano po natin, how can we live a surrendered life through daily prayer? Ate, paki-slide. How can we live a surrendered life through daily prayer? Number 1, ang sabi po dito, living surrender life show dependence to God. Nagdidepende po tayo sa ating Panginoon. Kapag po sinurrender na natin, show dependence to God. Kung ano man po yung gagawin na, Lord, ikay na pong bahala kay Aldo ngayon eh. Ingatan niyo ko po kay kanakon obra. Ingatan niyo po ako. Pero po, kapag po hindi po tayo nag-defendant kay Lord, amen, nag-pray po tayo, pero parang balisa ka pa rin. Isipan mo pa rin natin mangyaring matsura kaya ka. Di ba? Isipan mo pa rin, iniisip mo pa rin, nasa pa rin sa utak mo, sa isip mo na merong mangyayari sa'yo. Nakadepende ka pa kay Lord? You depend on Lord? No? Amen. You should, pag pinalangin mo, eto na po yung panghawakan po natin. Panampalatayan po natin na eto na po yung gagawin ni Lord na tayo po ay iingatan at poproteksyonan. Amen. Eto na po, magdidepende po tayo sa Kanya. Sa Kanya lang po tayo magdepende kahit anong sitwasyon ng ating buhay. Huwag na po tayo magdepende sa mga bagay o mga material na bagay, pananalapi. Magdepende po tayo kay Kristo. Amen. Diba? Sabi nga, but seek first His kingdom, and all these things shall be added unto you.
kasama na po yung pananalapi dyan. All these things, sabi niya po. Di ba? Kaya wag na po tayo mag-worry. We will depend on God only. Amen. Sabi nga po sa Psalms 37:23, the Lord makes firm the step of the one who delights in Him. Yung pong pag-step pa lang po yan. Pag po yung you are delight to the Lord, iingatan at po, protectionan ka po ni Lord. Kaya nga po, kapag po si Lord, sinabi po sa inyo na i-bless ka sa araw na ito, panindigan po natin na i-bless po tayo ni Lord. Panghawakan po natin. Amen. Lord, sinabi mo, i-bless mo ko, Lord. Lord, sinabi mo, nano nga nitang kailangan ko. All these things, Lord. Lord, inunada ka, Lord. That's the prayer. Gamitin po natin ang salita ng Panginoon kapag nanalangin po tayo. Kasi siya po nanggagaling po yan. Parang pinapawisan na ako dito. Hallelujah. Thank you. Pangalawa po, ano po yung how can we live a surrender life through daily prayer? Ang living surrender life, face your daily challenges without fear. Amen. Every day po, meron po tayong mga challenges. Amen ba? Parang wala kang challenges Parang wala kang dinaranasan na problema. Sino walang problema dito? We have all challenges. Meron po tayong, pero ang gusto po ng Panginoon, kailangan wag po tayo matakot sa mga challenges na yan. Kapag sinuko na natin sa lahat sa ating Panginoon, pinag-pray pa na po natin yan, wag na po tayong matatakot. Amen. Challenge without fear. Naniniwala po ako yung tukso lalapit at lalapit yan. Tama ba? Yung tukso lalapit at lalapit sa iyo yan. Amen? Kahit saan man po tayong dako, trabaho man, sa bahay man, palagi po yan. Amen? Minsan, hindi lang kayo magkakaintindihan sa pamilya, sa bahay, mag-asawa. Tapos, meron siyang nasabi, yung asawa mo, minsan may nasabi siyang hindi maganda sa pandinig mo. Nandun na po yung tukso ng kasalanan. Pag ikaw, lalaki o babae, pag nag-response ka, tinas mo na itang boses mo, peganan mo na itang pagkalalaki mo, o peganan mo na itang pagkakababae mo. Yapi na po ito. But, kailangan po yung mga challenges na to, we need to defend to the Lord. How you respond sa mga pagsubok na to. Sabi nga po, siguro po basahin nyo na lang po sa bahay, ito medyo mahaba. Sa Ephesians, we need to pray the scripture. Or, ito po yung sinasabi kasi sa pray the armor of God over your family, over you, and everything. Kailangan palagi po natin sinusuot yung armor of God. At ito po yung makikita, basahin nyo po ito sa Ephesians 6:10-20, basahin nyo po sa bahay. Para po, ito po yung pag-pray nyo. Sabi ko, we need to pray by Scripture. Ito po yung sinasabi ni Lord na kailangan balutin mo. Or ito po, isuot mo yung armor of God. Kapag po ito binabasa nyo, ito po yung gawin yung panalangin. Amen. Mahalaga po, nagbabasa po tayo ng Biblia. Amen. Kailangan palagi po tayo nagbabasa kasi ito po yung gagamitin natin para po sa ating panalangin. Sabi nga po sa Genesis 4:7, nandiyan ba? Ayan. At sabi po, if you do what is right, will you not be accepted? But if you do what is right,
Sin is crouching at your door. Amen. Kapag po hindi nyo ginawa po yung tama, para po kinakatok na po yung kasalanan, kumakatok na po sa yung pintuan. Kaya kailangan ginagawa po natin palagi yung tama. Amen. Mas lumalapit po tayo sa kasalanan pag hindi po tayo gumagawa ng tama. Amen po ba? Kaya ito po yung palagi po natin. Kapag po nanalangin tayo, Lord, give me strength to win the battle over sin today. Amen. Sabi ko nga, yung kasalanan, palagi po paligid-ligid sa atin yan. Yung tukso, sabi niya nga sa salita ng Panginoon, di ba? Parang leon na gusto kang suklabin. Amen. Ganyan po yung kasalanan. Kaya nga po, ang panalangin po natin, Lord, magwagi po ako sa kasalanan dito po sa kamunduan. Ito po yung panalangin at ituloy nyo po yung panalangin nyo na isuot nyo po yung armor of God. Ito po yung magiging protection po natin. Amen po ba? Number 3 po, remembering a surrender life followed God's guidance. Amen. Revelations 3:7. To the angel of the church in Philadelphia, write these are the words on him who is holy, true, who holds the key of David. What he opens, no one can shut. And what is shut, no one can open. Amen. So, naniniwala po tayo kung ano man po yung binuksan na opportunity o sa ating buhay ng Panginoon, no one po. Hindi na po ito may sara. Amen. Kung ano man po yung naisara sa ating buhay, dapat hindi na rin po ma-open to. Binigyan na po tayo ng kaligtasan ng Panginoon, dapat magpatuloy na po tayo doon. Amen. So, mamuhay na po tayo na mayroon pong takot, na banal na takot sa ating Panginoon. Kaya nga po, we need to follow God's guidance. Kung ano man po yung mga guide na ipinagkakaloob po sa atin ng Panginoon, we need to follow them. This is challenging. It is difficult to accept God's path instead of our desire, wants. Di ba? Mahirap po kasi minsan sumunod sa gusto po ng Panginoon. Madalas sinusunod po natin yung ating own desire. Kasi po, gusto natin makita kung ano yung outcome. Gusto natin makita kung ano yung ginawa natin at yun yung outcome. Pero hindi po natin sinusunod muna ang Panginoon. At madalas nagpe-faith po tayo pag tayo po yung sarili po natin. Pag po ang Panginoon, sigurado po ako, hindi po tayo magpe-fail. Kaya nga po, kung ano po yung talagang yung guidance ng Panginoon, kailangan po tayong sumunod. Amen? Kaya nga po, ipanalangin po natin sa ating Panginoon na, Lord, guide my path. Ito lang po yung panalangin natin. Kung ano man po yung dadaanan ko po, mga pagsubok man to, Lord, or ano man po sa araw na to, mga challenges man po, Lord, guide my path. Kayo po ang mag-guide sa aking lalakaran sa buong araw na to. Amen? Sabi nga rin po sa Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all your heart. Magtiwala po tayo sa ating Panginoon ng buong puso. All your heart and lean not on your own understanding. Hindi po yung sarili nating kaalaman. Amen. Ipagkatiwala po natin, buong buo, sabi po diyan, all sa ating Panginoon. And sa verse 6 po, sabi niya, in all your ways submit to Him, and He will make your path straight.
Ito po yung sinasabi ko. Lahat po ng ating gagawin, kailangan po sinasubmit po natin sa Kanya. Maniwala po kayo sa salita ng Panginoon. Siya po ang magbibigay ng guidance sa inyo sa ating mga lakarin po. Amen? Kaya po yung panalangin po natin, Lord, yung pong, Lord, ano man po yung gagawin ko sa araw na to, hindi na po ay yung gusto ko yung masunod, but kayo na po, Lord. Kung naman po yung mga bagay na gagawin ko sa araw na to, kayo na po yung masunod, Lord. Hindi na po ako. Amen? Number 4? Ayan, 4. Nawala yung guidance ko. 4. Number 4, living surrender life demonstrate a strong and unwavering faith. Kapag po, kailangan po, palagi po tayo nagtitiwala lang sa at huwag po tayo mag-alinlangan. Amen? Yung po pinag-aralan namin sa nung Wednesday, ito po, sabi niya, nandito pala sa series po natin or pag-aaralan po natin sa umaga na to, Joshua 1:9 po, sabi niya, have I not commanded you, be strong and courageous, do not be afraid, or do not be discouraged, for the Lord your God will be with you whenever you go. Gusto ko pong basahin natin sa Tagalog. Sige po, buksan po natin yung Joshua 1:9. Sino po yung magtagalog? Ayun na pala. Ang sabi niya po dito is, hindi ba kita inutusan, ikaw ay magpalakas at magpakatatag. Ay, ba't nawala? Sabi niya po, huwag kang matakot, ni maglulupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasama sa iyo saan ka man pumaroon. Sabi ko nga po, i-testify ko po ulito at noong panahon po na magpapaalam na po ako na mag-a-abroad kay Pastor Raynon, sabi niya sa akin, wala po siyang, hindi po ako kagad pinayagan. Tanong niya lang sa akin, Brother Albert, meron ka na bang word kay Lord? Yun po yung sabi niya sa akin. At nanalangin po ako, Lord, ano ba yung gusto mong panalangin or gusto mo yung salita mo para sa akin para po mag-submit ko po una po sa aking senior pastor at ito po yung panghahawakan ko kung talagang kalooban niyo po na aalis po ako at mag-a-abroad. Ito po yung binigay ni Lord, Joshua 1:9. Sabi nga po, sabi niya po dyan, God will be with you whenever you go. Amen. Kaya nga po, nung sinagmit ko po kay Pastor Rayjon, wala na po siyang sinabi, sige, go. Word ni Lord yan eh. Hindi na pwedeng baliin yan. Yan yung sinabi ni Lord sa'yo eh. Sabi niya, kailangan magpakatatag ka. Kailangan maging yung courage mo, mawala po yung fear sa'yo. At sabi po ng Panginoon, saan ka man pupunta, whenever you go, ang sabi ng Panginoon, God will be with you. Alam niyo po, yung pinuntahan kong country is a Muslim country. Talagang bawal na bawal po yung Christianity doon. Bawal na bawal. Even po, yung Bible, hindi mo maipasok doon. Buti na lang po, the time na yon, nakakapag-attend na ako, alam ko, about in online, pero bawal din po yun. Meron na rin po ako na download na Bible
Pero bawal din po yun. Pag nakita po nila doon, makukulong at makukulong ka. Meron din po mga kakilala ko, they are underground Bible study. Kasi po bawal po talaga. But sabi po ng Panginoon, kailangan strong ka, courageous. Nandito lang ako. Amen? Amen po ba? Kaya po sinasabi po ng Panginoon sa inyo, kahit saan ka man pumunta, kasama po natin ang Diyos. Huwag po tayong matakot. Kasama po natin ang Diyos. Amen? Kaya nga po, huwag na po tayong mag-anilangan o yung unwavering, di ba? Parang dagat na sumusunod sa alon. Amen? Pero kailangan yung pananampalataya po natin. Pag sinabi ni Lord na kasama mo ako palagi, ito na po yung sundin po natin na nandyan po si Lord palagi sa atin. At hanggang the time po na, tuloy ko lang po yung kwento ko, the time po na nagka-problema po ako doon sa Saudi at nakaharap ko po doon sa problema na yun, mga high official, mga general, pero hindi po ako natatakot kasi alam ko po kasama ko ang Diyos. At alam ko po na wala po akong ginawang mali. Yun the time na rin po na yun na gusto ko na po talagang umalis sa country na yun. Lord, lakon nyo na po, Kenny, kasi bumabaksak na po yung aking spiritual life. Siguro meron pong ginawa si Lord para po, or eto na po talaga ginawa ni Lord para po mapauwi po ako dito sa Pilipinas. Kasi parang meron pong humahad lang eh. Sabi ko nga, yung hindi pa totally surrender kay Lord, noong time na yun talagang bagang alon din po ako na gusto ko po yung malaki na sweldo, gusto ko po yung maginhawang buhay, pero nahahati po yung pagtitiwala ko kay Lord. Amen. But the time, si Lord na po ang nagdesisyon, wala na rin po ako magawa. Sumunod na lang po ako sa Kanya. Even po, the time na siguro more than a year, tagang nag-i-struggle din po kami noon. Financially po, struggle. Sabi ko nga, di ba, narinig niyo na po siguro yung kwento na to, na yung kahit po struggle kami, nagpatuloy po kami, mga gawain dito. Yung kotse ko pa po nung nauna noon, talagang lumilitaw na po yung signal dun sa kotse, yung sa empty na po yung gasolina ko. Pero hindi po kami sumuko, kami mag-asawa na pumupunta po dito para po manalangin. Amen? Kaya po ang Panginoon po, kailangan, we totally surrender our life. Hindi po kailangan tayo mag-alinlangan sa Kanya. Amen? Sabi ko po sa Proverbs 4:25-27, nandiyan ba ate? Hindi ko ba na ano? Okay. At sabi po, basahin ko na lang po, let your eyes look forward, fix your gaze straight ahead. Verse 26, carefully consider the path of your feet, in all your ways will be established. Don't turn to the right or to the left. Keep your feet away from evil. Kailangan po, we will make our way straight path talaga. Only for Jesus po. Amen? Hallelujah. At ano lang po, number 5. Ang sabi po dito, living surrender life, let's go of anger and resentment. Ano po yan? Minsan, meron po tayong church hurt. Di ba? Family hurt, relation hurt, marriage hurt, sin hurt, every year hurt. Amen. Meron po tayong ayaw pang i-let go. Sino pa po merong ayaw i-let go dito? Amen. Sino po yung sa totoo lang po, marami po talaga yung nakakasakit sa atin. Amen. Minsan yung kapitbahay natin, minsan yung kapamilya natin. Diba? Marami po yan nagiging cause na kasakit, nakakasakit po sa atin. Amen. Pero sabi nga po sa pelikulang yung pinagbidahan ni Elsa,
Ano pong sinasabi doon na sikat? Amen. Let it go. Alisin mo na yung anger sa buhay mo. Wala pong magagawa yan sa buhay mo. Kasalanan po yung magagawa niyan. Kaya po sabi po ni Lord, sabi sa atin, let it go. Di po, sabi po ni Lord, let's go of anger. Alisin na po natin yung sakit na loob na yan. Amen? Amen po ba? Wala pong magagawa. Sabi nga po sa Romans 12:20, ano po sinasabi niyan? If your enemy is angry, feed him. Amen. Tingnan mo, kung yung palang kaaway mo, nagugutom, ano pong bibigyan mo sa kanya? Huwag niyo po siyang bigyan ng suntok, ha? Ang sabi po diyan, pakainin mo siya. Sabi po, di ba? If he is thirsty, give him something to drink. Painumin mo siya. Amen. Kaya kung meron pong nag-aaway sa iyo, mayroong gustong umaway sa iyo, ano pong gagawin po natin? Amen. Amen. Meron nagbato sa iyo ng basura sa harapan mo, anong gagawin natin? Ibabato ba rin natin pabalik sa kanya? Amen. Ibaon mo, kaya itapon mo sa basurahan. Amen. Kaya nga po, kung ano po yung ginawa sa inyo na masama, huwag niyo po isukliin ng kasamaan. Kapag po binato po tayo ng bato, amen. Ayan po yung sinasabi ni Lord sa atin. Pag binato ka ng tinapay, batuhin mo rin siya ng tinapay na may, amen. Yan po yung gagawin po natin bilang Kristiyano. At yan po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Alam niyo po, pag po yung ginawa natin, ano po yung sinasabi niya? In doing this, you will heap burning coals on his head. Kasi po, pag po ginawa po natin yung ginagawa nila, meron bang pagkaiba sa atin? Siya. Amen. Wala po. Pero pag sinuklian mo siya ng kabutihan, yung mainit or yung walang yung ganyang ugali, magbabago po yan. Amen. Magbabago at magbabago po yung pananaw niya rin sa buhay. Kaya nga po, kailangan po, we need to surrender, living surrender life. Let's go of anger and resentment. Kailangan po yung anger, mawala na po sa atin yan. Amen? Amen po ba? Amen. Hallelujah. So, eto po daw yung dapat po natin gawin. Ay, yun. Yan. Sige po, sabay-sabay po natin basahin. Ang sabi niya po dun sa sa una, a surrender life is one that trusts in a sovereignty of God and follow His way. Amen. Kailangan po, we trust God. Kailangan po, pinapollow po natin palagi yung pong ways niya po. Then, I will pray and then I will follow. And eto po, kapag po ipinalanalangin po natin, kailangan gawin din po natin. Amen. Baka ipinalangin natin, Lord, magtiwala ako kaya ka. Pero alitaya po gagawad itang tiwala tamo kayo. Amen? Number 3 po, sabi niya, it's not about God answering our prayers in the way we want. Ano po? It's about being obedient by going to the Lord and living our faith according to His will. Hindi po yun nanalangin natin para po matanggap po natin yung kagustuhan po natin. But we will do this to follow, or
gawin po natin yung kalooban ng Diyos. Amen? You can ground me and it is bad for my mental health. But a parent sees past child longing because the child does not see what is best for them. Kailangan po, ito po, bilang parent po, kailangan po, yung pong i-guide po natin yung mga anak natin para po lalo po mapalapit sa ating Panginoon. Amen? Sige po, picturein nyo na lang po yan kung gusto nyo pong maano. At kailangan po, sabi ko nga, every day we need to surrender our life. Ito po yung maganda dito. Kailangan po sinusurrender po natin ang life natin kay Jesus. Kasi po, the same 2024, ganun din po yung mangyayari sa atin kung hindi po natin tayo mag-i-step up po. O hakbang ng papunta kay Kristo. Wala pong mangyayari bilang Kristiyano po tayo. Kailangan po natin humakbang ng papalapit kay Kristo. Amen. Para po sa 2025. We need to surrender our life daily po by surrender life daily praying scripture over your life. Kailangan po gawin po tayo, mananalangin po tayo at ginagamit po natin yung salita ng Panginoon. Amen? Kaya po, yung pong series natin, tandaan po natin palagi, Living a Surrender Life. At ang ating pong teksto, 2 Corinthians 7:14. Amen po ba? Glory to God po. Salamat po sa salita ng Panginoon.